Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Roel Consuegra at shout out kay user MF2. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3131 hanggang 3135. Bakit mo siya kilala? Tanong ni Chongyang. Ang kwento ng Aaron at Chihu ay dapat na nagsimula higit sa 10 taon pagkatapos, kaya ngayon ay hindi maipaliwanag ni Aaron kay Chongyang kung bakit niya kilala si Chihu. Natatakot ka bang masaktan ko siya? Nakangiting tanong ni Aaron. Tumanggo si Chongyang. Kahit na siya ay may masamang ugali kay Chihu, sa puso ni Chongyang, ang posisyon ni Chihu ay hindi mapapalitan. Maaari siyang ituring na isang apprentice, na nagpakita na nakilala ni Chongyang si Chihu sa kanyang puso. Kung may gustong saktan si Chihu, hinding-hindi papayag si Chongyang na mangyari ang ganitong bagay. Kahit alam niyang hindi siya ang kalaban ni Aaron, gagawin niya ang lahat para pigilan siya. You don't have to worry about a simple meal. I don't deserve your trust, and you think you can really stop me. 3,000 tapusin ang pangungusap na ito, direktang nagpunta sa Chongyang sa harap ng. Sa sandaling Chongyang, ay din ang hangin at ulap, ay din mataas sa itaas, ngunit din na may mga butas ng ilong upang makita ang mga tao. Ngunit sa harap ng Aaron, na mas maikli kaysa sa kanyang sarili, siya ay medyo natatakot, at may kaunting takot. Maging si Chongyang mismo ay hindi iisipin na balang araw ay natatakot siya sa isang bata. Hindi kita mapipigilan, pero kailangan mong tapakan ang katawan ko. Kinagat ni Chongyang ang kanyang mga ngipin at sinabing handa siyang lumaban. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Ang taong ito ay hindi kumakain ng matigas o malambot, at hindi niya talaga ito magagawa. Pagkatapos ng lahat, kung wala si Chongyang, sino ang magsasanay sa Chihu? Bagamat hindi kailangan ng Aaron ang tulong ni Chihu, mas malaki ang inaasahan ng Aaron para sa Chihu. Ang linlong ng Xuanyuan World, na may lakas ng Aaron, ay hindi kayang harapin ng isang tao. Kung ang Chihu ay maaaring magkaroon ng isang mas mataas na antas, kung ang Chihu ay maaaring dalhin sa Xuanyuan mundo, ito ay magiging isang napakalakas na tulong. Ngayon ang Aaron ay hindi lamang gustong bumawi sa nakalipas na panghihinayang, ngunit kailangan ding gamitin ang oras na ito upang palakasin ang kanyang kumpiyansa sa pakikitungo kay Linlong, dahil ito ay isang bagay na haharapin niya sa madaling panahon o huli. Kung hindi siya gagawa ng ganap na paghahanda ngayon, mauulit ang kasaysayan, at hindi magiging maswerte ang Aaron na muling ipanganak. Ayaw niyang mamatay sa ilalim ng kuko ni Linlong. Hindi kailangan ang bangkay. Ayokong mawala si Chihu sa kanyang Panginoon. Sabi ni Aaron. Malaki ang pagdududa ni Chongyang sa kanyang puso. Nararamdaman niya na si Han Sanchen ay talagang walang puot at tila hindi sinasaktan si Chihu. Gayunpaman, kung bakit niya kilala si Chihu at kung bakit gusto niya itong imbitahan sa hapunan, nalilito at nag-aalala si Chongyang. Guro, sa oras na ito, lumabas si Chihu sa silid. Hindi man siya nagpakita ngayon, alam na alam niya ang nangyari sa sala. Bukod dito, alam din ni Chihu na hindi niya kalaban si Master Han. Kung dahil sa pakikipaglaban niya, masasaktan si Master Han. Anong ginagawa mo dyan sa labas? Bumalik ka na sa kwarto mo. Matigas na sabi ni Chongyang kay Kyu. Matigas na umiling si Chihu at sinabing, Master, hindi mo siya matatalo. Ayokong masaktan ka. Nang makita si Chihu bilang isang bata, ngumiti si Aaron. Si Chihu bilang isang may sapat na gulang ay isang halimaw, ngunit ngayon siya ay isang maliit na tao lamang. Masyadong malakas ang epekto ng visual gap na ito.
Hindi ko akalain na ganito kapayat at mahina ngayon. Kukunin ni Chongyang ang pagkain mo. Tara na. Ihahatid na kita para kumain ng masarap. Nakangiting sabi ni Aaron. Bagamat hindi eksperto si Chiho, hindi siya nakakaramdam ng anumang puot sa Aaron, kaya hindi siya nagbabantay laban sa Aaron. Guro, nagugutom ako, sabi ni Chiho kay Chongyang. Napabuntong hininga si Chongyang. Wala talagang takot ang inosenteng batang ito. Gayunpaman, alam din ni Chongyang na hindi niya mapipigilan ang Aaron. Kung ito ay isang kalamidad o isang pagpapala, makikita lamang natin ang kapalaran ni Chiho. Sige na at bumalik ka ng maaga, sabi ni Chongyang. Pagkalabas nila ay nasubsob si Chongyang sa sofa. Bagamat hindi niya nalabanan ang Aaron, ang psikolohikal na pressure na naranasan niya sa panahong ito ay halos bumagsak sa kanya. You're not. I think expert ka dati, pero hindi mo magawa bago ka lumaban. Tinuwanan ng may-ari ng museum si Chongyang. Sinulyapan ni Chongyang ang may-ari ng museo at sinabing may pang-aalipusta, paano mo maiintindihan ang pakiramdam ng paghaharap sa malakas? Kahit hindi mo gawin, ang pressure ay malaki rin. Sabihin mo sa akin kung gaano siya kalakas. Ngayon maraming tao ang may iba't ibang opinyon tungkol sa kanyang lakas, ngunit wala sa kanila ang karapat-dapat na paniwalaan. Napakabuti ng may-ari ng museo. Nais ding malaman ni Chongyang ang tanong na ito. Kung hindi, hindi siya maaaring manatili sa Yanjing. Sa kasamaang palad, paano natin malalaman ang tunay na lakas ng Aaron sa pamamagitan lamang ng paghula? Sa aking opinyon, walang kapantay para sa kanya sa secular na mundo. Ani Chongyang, bagamat medyo exaggerated ito, pero sa pananaw ni Chongyang, malaki ang posibilidad. Dumiretso ang talukap ng librarian, mabilis na kinusot ang kanyang mga mata at sinabing, makinig ka sa ibig mong sabihin, maliban sa apocalypse, wala siyang karibal. Tumanggaw si Chongyang sa kanyang ulo na may marangal na ekspresyon at nagsabi, natatakot ako na kahit sa pahayag, siya ay ganap na malakas, at kahit na, nang makitang hindi sinabi ng nagbebenta ng susi ni Chongyang, naiinip na nagtanong ang may-ari, kahit ano, dapat mong sabihin ito ng mabilis. I'm so anxious. I suspect na siya ang apocalypse na sinabi ni Chongyang. Napailing ito sa may-ari ng museo, dahil ang Wuji Summit ay isa lamang secular na martial arts at Taoism competition, at ito rin ay regional. Paano makakasali ang mga taga-Chanqi sa ganitong uri ng kompetisyon? Sa mata ng mga taong iyon, ang Wuji Summit ay walang iba kundi isang umutot, hindi makatwiran para sa iyon na sabihin iyon. Siya talaga ang apocalypse. Bakit siya dapat dumalo sa Wuji Summit? Bagamat ang Wuji Summit ay ang pinakamataas na kaganapan sa Yanjing, ito ay isang bola sa mata ng apocalypse. Sabi ng may-ari, naiintindihan din ni Chongyang ang katotohanan ito. Sa mata ng mga taga-Chanqi, ang Wuji Summit ay isang biro lamang at isang away sa pagitan ng isang grupo ng mga mahihinang tao. Gayunpaman, ang lakas ng Aaron ay napakalakas. Kung hindi siya apocalypse, paano could he be so powerful? When the final starts, everything should be clear, and the apocalypse will definitely show up in the final. Chongyang said. The librarian agree with this, dahil para maka-absorb ng fresh blood, ang apocalypse ay makikipagkumpetensya sa mga mahuhusay na tao at hayaan silang sumali sa apocalypse. Sa kasalukuyang lakas ni Aaron, siya ay ganap na kwalipikadong sumali sa apocalypse ngayon hanggat ang finals ay magsisimula. Ang pagkakakilanlan ng Aaron ay dapat magpakita ng ilang mga palatandaan. You had. Maaari kang maimbitahan sa hapunan ng Aaron. Natatakot ako na maraming tao ang may inggit sa iyo kung ito ay kumalat. Hindi nagpunta sina Han Sanchen at Chiho sa mga high-end na restaurant, ngunit pumunta sa isang maliit na restaurant sa gilid ng kalsada, na siyang lugar din na madalas puntahan ni Chiho sa hinaharap. Para kay Chiho, hindi niya pinapansin ang kapaligiran kapag kumakain. Hanggat nakikita niya ang dobleng lutong karne sa mesa, ito ay isang bagay na kasiya siya para sa kanya. Sa proseso ng paghihintay ng pagkain, nakatitig si Chiho sa Aaron. Alam niyang hindi gaanong mas malaki sa kanya ang lalaking ito, ngunit mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa kanya. Kahit ang amo niyang si Chongyang ay hindi kalaban. Kaya sobrang curious siya kung bakit maaaring maging napakalakas ng Aaron. Kasabay nito, iniisip din niya kung kailan niya kailangang maging kasing lakas ng Aaron. Ano ang tinitingnan mo sa akin? Nakangiting tanong ni Aaron. Seryosong sinabi ni Chiho, bakit napakalakas mo?
Wala ka bang narinig na talent? Sabi ni Aaron. Sabi ni Master, ngunit ano ang talento at saan ko ito makukuha? Patuloy na nagtanong si Chiho, at ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Masaya si Han Sanchen. Noong minsang sinundan siya ng kahoy na ito pababa ng bundok, wala siyang alam. Sa hindi inaasahan, mas naging kaibig-ibig siya noong bata pa siya. At sa panahong ito ng Chiho, hayaan ang Aaron na ganap na hindi may ugnay sa hinaharap na Chiho, ang hinaharap na Chiho, na kasing lakas ng mga baka. Hindi mo ito makukuha, ngunit kung maaari mong sanayin ng husto, ikaw ay magiging napakalakas sa hinaharap. Sabi ni Aaron, napakaswerte ko at kailangan kong tumama sa puno araw-araw. Kapag tinatamad ako, hindi ako bibigyan ng Panginoon ko ng pagkain. Hindi pa ba sapat iyon? Walang magawang sabi ni Chiho. Mula nang pumunta siya sa bundok kasama ang kanyang Panginoon, ang kanyang pagsasanay ay hindi naantala ng isang araw, at ang catamaran ay lalong hindi maiisip, dahil ang catamaran ay nangangahulugan ng gutom. Para kay Chiho, na may kahangahangang gana, mas masahol pa ang walang pagkain kaysa mamatay. Huwag kang mag-alala, hindi kanya bibigyan ng pagkain sa hinaharap. Sabi ni Aaron, hindi pwede. Tumanggi si Chiho. Mukhang nalilito si Han Sunny. Nais din niyang bigyan ng babala si Chongyang na huwag abusuhin si Chiho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Chiho. Bakit? Aaron, tuliro, nagtanong. Ginawa ito ni Shifo para sa ikabubuti ko, kaya hindi ko siya sinisisi. Paliwanag ni Chiho. Alam mo yan, pero kung hindi ka kakain, paano ka kukuha ng strength training? As long as I say a few words for you, your master will not dare to make you gutom in the future. Isn't that good? Sabi ni Aaron. Si Chiho ay tila medyo gusot. Para sa kanya, ito na siguro ang pinakamagandang bagay sa mundo na manatiling gutom. Ngunit bilang isang baguhan, dapat siyang makinig sa kanyang Panginoon. Paano niya hahayaan ang mga tagalabas na makialam sa mga gawain sa pagitan ng kanyang amo at ng kanyang mga alagad? Sasaktan mo ba ang amo ko? Maingat na tanong ni Chiho. Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Mahirap talagang makipag-usap sa ganitong uri ng taong dalisay ang puso, ngunit ang kainosentehan ni Chiho ay napakahalaga. Ang lipunan ngayon, kahit na ito ay isang maliit na bata, ngunit din ng isang ghost espiritu, kahit Chiho ito simpleng pakiramdam. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya matatalo, bigyan mo lang siya ng payo, at kapag sapat ka na, lalago ang iyong katawan at lalakas ang iyong lakas. Sinabi ni Aaron na ang Chiho ng huling henerasyon ay napakalakas na sa mata ng mga ordinaryong tao, ngunit ito ay malayo sa sapat sa paningin ng Aaron ngayon, kaya umaasa ang Aaron na si Chiho ay magiging mas malakas. Magpakalakas ka, matatalo ka ba? Tanong ni Chiho. Ito naman. Nag-alinlangan si Aaron at sinabing, kung gusto mo akong talunin, natatakot ako na hindi mo ito magagawa sa iyong buhay. Napabuntong hininga si Chiho at sinabi din ni Master na hindi ako maaaring maging kasing kapangyarihan mo so you don't have to compare with me. If you become strong enough, I'll take you to another world in the future, okay? Sabi ni Aaron. Ibang mundo. Ang pangungusap na ito ay pumukaw sa matinding pagkamausisan ni Chiho at sinabing, nasaan ito? Makapangyarihan ba ang mundo? Anong uri ng lugar ito? Napakalakas, ang mga tao doon ay napakalakas, at may isang napakalakas na dragon. Sabi ni Aaron. Nanlaki ni Dragon Chiho ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsabi ng isang salita na nagpawalang bisa sa Aaron, ano ang dragon? Walang magawa ang ulo ni Han Sanchen. Napakahirap makipag-usap tungkol sa mga paksang ito sa isang taong hindi nakakaalam. Kahit na dinala siya ni Chongyang sa kabundukan para sa pagsasanay, hindi siya maaabala ng iba pang mga kadahilanan, ngunit ito ay naging isang malaking hadlang para maunawaan ni Chiho ang mundo. Kapag sapat ka na, bumalik ka sa akin at sa akin, I'll explain it to you, okay? Sabi ni Aaron, hindi mo ba maipaliwanag sa akin ngayon? Hindi na makapaghintay na mausisa si Chiho. Tumingin si Aaron sa waiter, na dumating na may dalang double cooked meat, at nakangiting sinabi, ngayon, natatakot ako na walang oras, at hindi mo. Alam ang ibig sabihin ni Chiho hanggang sa maglaway na ang lalaki at lunukan. Ano to? Mabango. Sabi ni Chiho na may pananabik na tingin,
Ito ay tinatawag na double cooked pork. Paborito mo ito. Subukan ito ngayon, sabi ni Aaron. Nang marinig niya na makakain na siya, hindi na napigilan ni Chiho. Pinulot niya ang kanyang chopsticks at hindi siya naawa. Alam ni Han Sanchen ang gana ni Chiho, kaya umorder siya ng 5 bahagi ng double cooked meat sa isang pagkakataon, ngunit minamaliit niya ang Chiho. Tila hindi sapat ang 5 bahagi ng double cooked na karne para sa Chiho. Anymore, pwede kang kumain hanggat gusto mo, sabi ni Aaron, pupuntahan kita mamaya. Pwede pa ba akong kumain ng double cooked pork? Tanong ni Chiho, hanggat malakas ka para bumaba ng bundok, maaari kang lumapit sa akin. Tinitiyak kong makakain ka ng 2 beses na nilutong karne ng sabay-sabay, sabi ni Aaron. Tuwang-tuwa si Chiho na makakain siya ng napakasarap na karne. Para kay Chiho, wala nang mas mahalaga kaysa dito, magsasanay ako ng mabuti at susubukan kong mahanap ka sa lalong madaling panahon. Kailangan mo akong dalhin sa ibang mundo. Gusto kong makita kung ano ang dragon. Sabi ni Chiho, ngunit hindi mo masasabi kay Chongyang ang tungkol dito. Kung hindi, hindi kita ibabalik sa kaldero. Paalala ni Han Sanchen na maaari niyang sabihin kay Chiho ang tungkol dito. Ayon sa dahilan, dahil umaasa siyang makakaharap ni Chiho ang problema, dinala ni Linlong kasama niya sa hinaharap. Ngunit ang bagay na ito, ay hindi dapat ipaalam kay Chongyang, kung hindi, magdududa siya sa pagkakakilanlan ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!